Ang pagbagsak ng Jerusalem. Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Trinidad Bautista, Sandis, and Salvacion Jean Osian ng Iloilo. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating mga devotions araw-araw. Naitutuloy po natin yung ating pag-aaral po patungkol po kay Prophet Jeremiah. So natapos na po natin yung calling, message, persecution, refusal, yung pagtanggi ni Zedekiah sa sinasabi ng Diyos na sumuko na. Sa halip, pinagpatuloy niya yung pakikipaglaban sa Babylon. So pag-usapan po natin ngayon ay yung judgment, the fall of Jerusalem. So during this time po, si King Nebuchadnezzar pinaligiran na po yung Jerusalem at nagsimula na po yung siege works. Yung pag nakikita niyo po yung mga tore na yan na gawa sa kahoy, yan po yung ginagamit nila para ma-penetrate nila yung Jerusalem. So tumagal po ito ng 18 months. So nagkaroon po ng matinding kapighatian na yung matinding gutom at nagkakaroon na ng mga riots, nagpapatayan na yung mga tao sa loob. Alam niyo pag nagutom talaga yung mga tao at wala nang makain, tinitignan mo yung mga anak mo, pang isang araw na lang yung magso-survive, eh talagang gagawin ng magulang yung pagnanakaw. Kaya pag during the siege, matinding krimen yung nangyayari sa loob ng isang city. So nakawan, patayan, riot. So ayan po yung nangyayari. Maganda po mabasa niyo po yung Lamentations kasi yan po yung vivid description ni Prophet Jeremiah kung anong nangyayari doon sa loob ng city during the siege. Now, sabi po rito sa Jeremiah chapter 39, ang tinatalakay po rito yung pagbagsak ng Jerusalem. Sabi po rito, in the 9th year of Zedekiah, king of Judah, in the 10th month, Nebuchadnezzar, king of Babylon, and all his army came against Jerusalem and besieged it. So in the 11th year of Zedekiah, in the 4th month, on the 9th day of the month, a breach was made in the city. After 18 months ng siege, napasok nila yung lungsod. So, ito po yung ilan sa mga katuruan natin ngayong araw. Pinakauna po, God always fulfills His words or His promises or His threat, no, in this case. Ang Diyos po natin laging tinutupad niya yung kanyang mga salita, whether for blessing or for judgment. Dito po kay Zedekiah, it was judgment. At sanay po kasi tayo na ang Diyos tumutupad sa kanyang mga pangako na blessings, pangako na pag-sustain sa atin, pangako ng pagliligtas. Pero tandaan natin, meron ding pangako ang Diyos ng paghatol. So dito po sa Jerusalem, napakahaba ng pasensya ng Panginoon, no? Umabot pa sa ganitong pagkakataon na talagang sagad sa kasamaan. Yung naalala niyo po yung Northern Kingdom, talagang matinding idolatry yun, walang mabuting hari doon. Pero pinagpasensya ng Diyos sa napakahabang panahon. At yung Judah, mas mahaba yung nila, yung lifespan ng kaharian nila. Kasi nga may mga mabubuting hari pa. Pero eventually, sabi ng Diyos, yung Judah mas naging masama pa kesa sa Northern Kingdom of Israel. So tandaan natin, God always fulfills His word. May pangako ang Diyos na may judgment para sa mga nagre-rebelde sa Kanya. Para doon sa mga taong corrupt, may judgment day para sa mga corrupt, sa mga nang-aapi ng kapwa. Kaya nga dito, very precise sa Jeremiah 39, yung exact date talagang nakasulat, in the 9th year of Zedekiah, in the 10th month, in the 11th year, in the 4th month, on the 9th day of the month. No, talagang precise. Kasi meron talaga exact time ang Diyos. May perfect timing ang Diyos when it comes to fulfilling His word. And in this case po, judgment ang tinutukoy. Yung promise of God to judge the wicked.
Now, point number two, the wicked are destined to be crushed by God's judgment. Yung mga masasama po, sila ay kumbaga, yung destiny nila, yung paroroonan nila, yung direction nila, ay pupuksain talaga ng paghatol ng Diyos. Kaya sabi po rito, nung na-penetrate na ni Nebuchadnezzar yung lungsod, tapos nakita ni Zedekiah na pumasok na yung mga kasundaluhan, sabi rito, when Zedekiah king of Judah and all soldiers saw them, they fled. Tumakas na sila, going out of the city at night, by way of the king's garden, through the gate between the two walls, and they went toward the Araba. Basahin ko na lang po sa Tagalog. Sabi dito, ngunit hinabol sila ng mga kawal ng Babylonia at inabutan sa kapatagan ng Jericho. Nabihag si Sedekias at ang kasama niya at dinala kay Haring Nebuchadnezzar na nooy nasa Ribla sa lupain ng Hamat. Iginawad ni Nebuchadnezzar ang hatol na kamatayan. Pinatay ng hari ng Babylonia ang mga anak na lalaki ni Sedekias sa harapan nito. Napaka-brutal din ni Nebuchadnezzar eh. Yung huling nakita ni Sedekias ay yung pagpatay sa kanyang mga anak, tapos dinukot na yung mata niya. So sabi rito, ipinadukit ang mga mata ni Sedekias at pagkatapos ay ginapos ng kadena upang dalhin sa Babylonia. Sinunog din ng mga kaaway ang palasyo ng hari at ang mga bahay sa lungsod at iginuho ang mga pader ng Jerusalem. Sa pangunguna ni Nebuzaradan, ang pinuno ng bantay, dinalang bihag sa Babylonia ang mga taong nalabi sa lungsod, pati ang mga kumampi sa kanya. So the wicked are destined to be crushed by God's judgment. Napakahaba ng pasensya ng Diyos. Etong mga hari na ito, leader ng Israel, ng Judah, sila po yung tumatanggap ng bribe, binabaluktot nila yung hustisya, yung mga batas, at wala silang pakialam sa tunay na Diyos. Ang pakialam lang nila, sarili nilang kapakanan at kayamanan, at sila po ay mapang-api sa kapwa, nang aagaw ng mga lupa, nang aapi ng mga mahihirap. So, merong judgment day para talaga sa kanila, and they're destined to be crushed by God's judgment. Ganun din po sa bansang Pilipinas, no? Marami diyang mga mga leader ng bansa natin na walang malasakit talaga sa kapwa, walang malasakit sa mga tao. Ang gusto lang nila ay yung sarili nilang kapakanan at sarili nilang kayamanan, at ginagatasan lang yung taong bayan. Pareho sa panahon ni Sedekiah, nung mga panahon na sinakop sila ng Babylonia. Pero tandaan natin, merong judgment against the wicked. Nakatadhana na sa kanila yung kaparusahan ng Diyos unless magsisi sila sa kanilang mga kasalanan. And point number 3 po, the faithful receive God's favor in times of crisis. Paano naman yung mga mabubuting mga tao sa panahon na ito? Sabi po rito, verse 10, ang tangi niyang iniwan sa lupain ng Huda, so pinalayas na, in exile, dineport na yung mga tao rito sa Judah, pero may mga iniwan. So sino yung mga iniwan? Ang mahihirap na taong walang anumang ari-arian. Yung mahihirap na mga tao, yun yung iniwan sa Judah. At binigyan pa niya sila ng mga ubasan at bukirin. Kadalasan po ito yung mga biktima ng mga taong nasa posisyon. Ito yung mga mahihirap na hindi napapansin o naaagrabyado at naaapi. Sila yung naiwan doon sa Judah at binigyan sila ng bukirin at mga ubasan. So, yung judgment against the wicked naging favorable para sa mga mahihirap at matutuwid. Tingnan nga natin sa verse 11. Sabi rito, inutos ni Haring Nebuchadnezzar kay Nebuzaradan, kunin mo si Jeremias, at alagaang mabuti. Sipin niyo po yan. Si Nebuchadnezzar, nakaaway nila, ang nag-alaga kay Jeremiah. Pero yung sarili niya mga kababayan, pinersecute siya, pinagbantaan siya, sinubukang patayin, tinapon sa balon, pinersecute. Pero yung kaaway ng bayan ng Judah, yun pa yung nag-alaga sa kanya. Sabi ni Nebuchadnezzar doon kay Nebuzaradan, alagaan mong mabuti yan ha. Huwag mo siyang sasaktan at sundin mo ang kanyang mga kahilingan.
So mga kapatid, yung judgment ng Diyos against the wicked, favorable ito sa mga taong matutuwid, mga taong inaapakan, taong mga mahihirap at pinahirapan. So the faithful receive God's favor in times of crisis. Now, bilang application po sa pinag-aaralan natin na ito, number 1, wait patiently for God's appointed judgment against the wicked. Marami talagang mga masasamang tao sa paligid natin, mga taong mapang-api, mapang-alipusta, mga tinatapakan ng karapatan ng iba, mga taong binabaluktot ang hustisya, mga taong walang paggalang sa Diyos at walang pagmamahal sa Diyos. Pero sabi dito sa application natin, no, huwag tayong manghinawa, antayin natin. Merong judgment ang Diyos sa kanila. Pero syempre, panalangin natin na magsisi sila, no? At kung hindi man sila magsisi at magpatuloy sila sa katigasan ng kanilang mga puso, kagaya nga nasabi ni Apostol Pablo, yung mga taong walang pagmamahal kay Kristo, sumpain sila. No? Sinulat ni Apostol Pablo yun sa mga taga-Korinto. So point number 2, pray that corrupt rulers and tyrants will either repent or be brought down by God. Ipanalangin natin yung ating mga leaders na magsisi, magkaroon ng takot sa Diyos, magkaroon ng pagmamahal sa Diyos upang gamitin nila yung kanilang mga posisyon in such a way that would bring glory to God and help the citizens, the Filipino citizens. Ipag-pray natin yung mga leaders natin na talikuran ang kanilang mga korupsyon, na maging mabuting mga leaders sila ng bansa. Ipag-pray natin na magsisi sila at makakilala sila sa Panginoong Hesukristo. Pero kung sakali man na hindi nila tanggapin at kilalanin ng Panginoong Hesukristo na Panginoon ng kanilang buhay upang mabago ang kanilang mga gawi, ipanalangin natin na dumating ang kahatulan ng Diyos sa kanila. Pray that corrupt rulers and tyrants will either repent or be brought down by God. Ako po personally, pinagpe-pray ko yung North Korea, yung tyrant nila doon, no? Sila Kim Jong-un, yung dynasty na yon na pabagsakin ng Diyos dahil sa kanilang korupsyon at pang-api sa kapwa. So pwede nating ipanalangin talaga yon, no? At syempre una, panalangin natin makilala sa Diyos. At kung hindi man, pwede nating ipanalangin na pabagsakin sila ng Diyos. Point number 3. Remember that God's judgment ultimately works for the good of the righteous and the oppressed. Tandaan natin yung judgment of God, yung visitation of God, yung coming of the Lord. Kahit yung final judgment, no? Yung mga judgment ng Diyos, ito ay parang espada na may dalawang talim. Ito ay against. Yung unang talim nito, curse, sumpa, judgment. Yung pangalawang talim nito ay blessing para sa mga taong matutuwid. Remember that God's judgment ultimately works for the good of the righteous and the oppressed. Alam niyo po ang ang mga taong mapang-api, pag hindi sila hinatulan ng tama, parang hindi mo, ako judge, no? O ikaw yung hukom. Hindi mo na hinatulan ng kaparusahan yung mapang-api o gumagawa ng krimen. Parang hindi mo minahal yung mga biktima nila. Yung Diyos po natin nagmamalasakit sa mga biktima. Kaya may judgment talaga against oppressors. So remember that God's judgment ultimately works for the good of the righteous and the oppressed. Para po sa ating discussion, why should we pray for corrupt leaders to repent or be judged? Para po sa ating dive deeper, pag-usapan po natin what happens to those who reject the Messiah. Anong mangyayari sa mga taong ni-reject ang ating Panginoon Hesukristo? Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, you are the righteous judge whose ways are always perfect and whose justice never fails. Teach us to wait patiently for your appointed time instead of seeking revenge with our own hands. Give us hearts that trust your wisdom. We pray for corrupt rulers and tyrants.
Bring them to genuine repentance so that they may turn from evil and honor you. But if they stubbornly persist in oppressing the innocent, let your righteous judgment prevail according to your perfect will. Strengthen the righteous, comfort the oppressed, and help us remain faithful until your justice is fully revealed. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay dito sa ating daily devotion. Nawa naging pagpapala po itong devotion natin na ito sa bawat isa. Kung kayo po may natutunan, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Ang Diyos po ang magpala sa bawat isa. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotions.